Ay, magandang hapon mga boss. Ay, gabi na pala. Mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Meron lang ito si Las Cañas. Arturo Las Cañas. Nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad. Nagbabala kay PBBM. One day ago lang ito eh. Pakinggan natin kung anong kanyang babala. At mamaya magbigay tayo ng komento rito. No? At doon sa sinasabi ni BP Sara, ni Sara, Idinawit niya sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Senador Ronald De La Rosa sa mga pagpatay noon sa Davao City na dati na nilang itinanggi. Balitang hatid ni Salima Refran. Sa gitna ng mga birada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, may babala ang dating pulis at nagpakilalang miyembro ng original na Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo, Roa Duterte at yan. Halimaw ng Davao. Ano ho to? Matagal ho kay Digong to. 1988 pa yata to kahit Digong na to eh. At hindi ho basta-basta si Arturo Las Cañas. Umuha rin ho to ng habugas yan. Hindi lang yata nakatapos o hindi nakapagbar. Allegedly Vice President Sara Tambalos Duterte. Mga traidor po itong mga ito. Matapos ang ilang taong pananahimik, humarap sa media si Las Cañas mula sa di binanggit na lugar sa labas ng bansa, kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. 186 pages daw ang kanyang inihaing affidavit at may binigay pa raw siya. Tanda ko 186. Mahirap Kung ikaw ay nagsisinungaling lang, napakahaba namang 186 pages niyan. Libro na ho yan Anak ng kamote. Tuloy. Ang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay. Bukod sa 186 pages, meron pang notebook na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Meron ako mga graph na ginawa ko about the DDS in... May graph pa siyang ginawa. Graph. Diba si Digong may graph din ng mga involved daw sa drugs? Graph ba yung kay Digong? Matrix. Ito graph naman ang ginawa. In anti-crime task force, Kilos Task Force, and nung naging mayor, ang naging mayor si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya na ang naging Davao City Mayor, ang Oplan Tukhang. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tukhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-impose ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang dami namimissing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Nag-imbestigar ba ang... Wala. Nag-imbestigar ba ang Commission on Human Rights? Wala. Tinanong si Las Cañas kung ilan sa tingin... Wala lahat investigasyon, Talagang tama yung sabi ni Noel Duterte, yung pamangkin ni Digong, na ayaw sa kanya, naging BP Leni, na talagang hari sila sa Davao, Patayan na, katakot-takot na pinapatay, walang investigasyon, ayon sa kanilang tagapatay. Tuloy. Tingin niya ang napatay sa Tukhang sa Davao noon. Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Hiwalay pa raw yan sa ipinapatay sa pinalawak na Tukhang kinalaunan.
Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Las Cañas. Pero nauna na siyang nagsabi na ni minsan daw ay hindi na iugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad sa mga taon na nagsilbi siyang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Pero nang mahalal daw siya bilang bise. Wala nga namang maas anong pangalan mo. Sa inyo nga ang Davao, di ba mga boss? O tuloy. Bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC. Sabi niya, Eto, presidente pa si Digong, lumabas na ho to sa Senado. Si Las Cañas at saka si Matabato. Si Mutabato ba yun? Oo. At yun nga, pagdating ho sa Senado, inikot ho yung lalo si Matabato. Talagang inikot-ikot. Dahil kumumangmang, yun. Pinupunta si Cardero, si Cayetano. O kalahin mo, sabi mo, masking tape yung tinaano sa mukha, inibig sa mukha, may ganun Pinapakita ko sa'yo, ano ang masking tape dyan? Di hinito siya. Nakita yung packing tape, ang nakita yung packing tape. Eto kita mo? Sabi ni Cayetano, wala dyan ang masking tape. Eto ang masking tape, packing tape yung sinasabi mo. Di sabi, parang sumagot si Mutabato. Lahat yan, ang alam ko dyan, masking tape ang tawag ko dyan Kaya, sinira nilang kredibilidad ni Las Cañas at saka ni Mutabato sa Senado. At lately, hininto na ho yung hearing doon, kaya tapos na agad. At the rest is history, nakakulong na si De Lima. Diba? Tuloy. Hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Handa raw siyang harapin ang anumang akusasyon laban sa kanya. Pero haharap lamang siya sa isang Pilipinong hukom at sa Pilipinong korte lamang. Dagdag alegasyon naman ni Las Cañas kay dating Pangulong Duterte, may hawak umano itong Mamaya magbibigay ho tayo ng reaksyon doon na sinabi nga ni Sara, handa akong harapin lahat, magdemanda kayo, kasuhan niyo ako ng murder, sabi niya. Pero dito sa Pilipinas, dito sa hindi ako pa harap dyan sa ICC, diba? Tuloy. Shabu Laboratory sa Davao Region. Niloloko mo ng mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Pinapapatay niya sa grupo namin yung 11 Chinese workers in Chimes ng Davao Shabu Laboratory at ng Barangay Obrero. Si Mayor Duterte naman ang in charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Shabu Laboratory. Ang koleksyon raw ng baril ng dating Pangulo, hindi lang daw nasa 300 at may supplier daw siya nito. Ang koleksyon ni Mayor Duterte during my time. During sa time niya, tagal na niya, di ba? Baka mas marami na ngayon. Gun collection daw ni Duterte during sa time niya, More than 1,000. Galing po ito kay Kibuloy. Sinisikap din ng GMA More Integrated. than 1,000 daw galing kay Kibuloy. Ngayon, mas marami na ngayon, di ba? Nagparehistro pa siya ng 358 na mga high-power firearms sa pangalan niya bago siya bumaba, di ba? Magulo yan. Di basta-basta madadakip to. Tuloy. Integrated News sa makuhang panig ni dating Pangulong Duterte. Pero dati na rin niyang itinatanggi ang alegasyong meron siyang Shabu Laboratory. Natural, lahat yan tatanggi ni Digong, di ba? Lahat ng, basta inakusahan si Digong, itatanggi niya yan. Hindi niya naaminin, di ba? Tuloy. Alam naman aminin niya, balik? Galing ni Digong na yan. Tuloy. Ugnay naman sa alegasyong marami siyang baril. Wala akong baril sa bahay na hindi rehistrado. Collector's item man yan, it's allowed by law. How can you use it against me when the practice of giving a collector's license is allowed by law? Dinawit rin ni Las Cañas sina Senador Bato de la Rosa na Davao City Police Chief noon at Senador Bongo na longtime aide ng dating Mayor at dating Pangulong Duterte. Kabilang daw sila sa mga nagbibigay ng utos sa Davao Death Squad. Para for sure na ang mga district kumukuha si Bongo ng personal identification data, ito kompleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at
Anong kulay ang sasakyan? Sige, kahit si pabaya mo nga siya, mag-alis siya na mag-alis. Basta malinis ang konsensya ko, ano mo, bahala siya sa buhay. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Go. Mainit ang ulo ni Bato. Mag-alis ka na, mag-alis. Malinis ang konsensya niya. Diba? Ano nga naman sabihin mong marumi? Siyempre malinis lahat kayo. Kibuloy at iba pang mga pinangalanan ni Las Cañas. Sanima Refran. Ito sabi ni Sara Duterte. Pakinggan nyo. May magbibigay tayong komento. Assalamualaikum. Ayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplan Tukhang, sa Davao Death Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killings sa Davao. Bago ang script na ito. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Sa pagtatapos nitong vlog na to, meron ako ipapakita sa inyo. Napakaganda. Siguro baka matuwa kayo ha. Nakita ko lang ko sa Facebook kanina. Oo. Magbibigay na ho tayo ng reaction dyan. At si Digong ho ang starring doon sa katapusan ho nitong aking vlog. No, kasi medyo maaba ho ito kasi ang dami hong nag-comments doon sa ano ko sa kahapon. May 100 O siyempre babasahin ko naman yun. Sayang naman yung effort nyo, di ba mga boss? Magkomento na ho tayo rito kay Sara Duterte. Gusto niya raw dito sa Korte ng Pilipino. Tanong, mga boss, makarating kaya sa korte? O sa prosecutor pa lang dismiss na? Kagaya ng nangyari sa kasong ipinail sa tatay niya na grave threat ni Congressman Franz Castro. Di ba? Ilan ang abogado? 2 pa yata abogado ni Congressman Franz Castro, di ba? Sabi ng prosecutor, mga gago, walang kaso yan. Dismiss. Ganun yun di ba? Alam nga namang yung abogado magpapile papailan ng kaso si Digong sa na wala silang nakitang ebidensya, hindi naman siguro basta-basta abogado yung kinuha ni Congresswoman Franz Castro, di ba? Tsaka yun naka-televise naman at marami namang sang-ayon na mga kagaya sila Ronald Llamas o paano walang grave threat? Liwaliwanag na pinagbantaan niya. Di ba? Tapos wala. Yun ho yun. Kaya itong mga to, untouchable ho sila diba? Pangalawa, si Digong. Si Kibulog. Rape ang isinampa ng isang miyembro niya sa Davao. Dinismiss din. Hindi na ho makaakyat sa korte Prosecutor office pa lang dismiss na Hindi na ho makakarating sa korte. Diba? Pangatlo, yung anak ni Justice Rumulya. Ang nag-file ho ng kaso doon, PIDEA. Kasi nga ho, importation of high-grade marijuana. Nakapangalan sa kanya, huli sa akto. Huli, di ba? Pinuntahan sa yung address. Tapos, tinanong siya. Pinailan ng kaso. PIDEA ho, nag-file PIDEA. Nakarating naman sa acquitted. 3 months lang, acquitted na ho. Mahigit 1 kilo ho yun yung high-grade marijuana na yun Talang yung mga ibang tao rito. Gramo lang Nakukulong na. Mahigit 1 kilo yata. Milyon ho ang halaga, mga boss.
Siyempre, malakas ang loob nito. Dito kayo sa magsampa sa akin ng murder. Harapin ko kayo sa korte ng Pilipino. Ngayon to, kung wala kang kasalanan, abogado naman siya di ba? Sa ICC, parehas. Di ba? Alam mo namang International Criminal Court, siyempre, ang pagbabasihan doon, yung mga testimonya, at saka yung yung mga dokumento na sinasubmit, mga pleading na nagsasubmit na ganyan, yun ang pag-aaralan doon ng mga magagaling na judges ng International Criminal Court. Walang ma-impluwensyang tao doon, kumbaga. Si Putin nga inigyan ng warrant of arrest presidente na ng Russia. Di ba mga boss? Ngayon kung wala kang kasalanan, kagaya ng sinasabi nito si Sara Duterte, hindi ka matatakot maski saan ka pumunta. Ba't mamimili ka pa ng korte? Wala nga mapatunayan dito Si Bantag, nawawala. Di makita-kita. Si Tebes, wala din. Puro dikituki digong yan di ba? Kongreso. Wag na tayong lumayo. Mismong si His Excellency, hindi sila mapailan ng kaso Pwede siyang pailan ng kaso. Di ba? Si Digong. Meron tayong presidenteng adik in front of so many people pero walang kaso. Sino pagpapail? Presidente na nga, ginagago pa Si Las Cañas pa, titindig ang kaso na ipapail sa kanya, murder. Kababalaghan po yan, mga chief. Hindi po yan mangyayari. Kaya yan, gustong-gusto nila dito. Bakit? Teritoryo nila, Pilipinas Dati Davao lang, ngayon Pilipinas na yata Bakit? Tignan yung Parmali, ayaw magsipirma yung mga senador dahil dadawit daw si Digong. Doon na lang. Wala. Talagang ewan ko kay His Excellency kung ano mangyayari kung babaksak yung International Warrant of Arrest. Magtiyaga ho tayo, ang haba ang dami ho nag-comment Sayang naman mga comment nyo. Kalat ni Baya, shout out. Basta Kabayo, gwapo. Wala na si Kabayo. Hindi ko natatapikin yung Kabayo na yan, Hello, Miss Akira Milus, shout out. Sabi ni Kalat ni. Great day, ingat. Shout out, Akira Milus. Kalat ni Baya ulit. Good evening, Karoke. Bombayin mo, Karoke. Hello, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear, my friend, Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Sino ba ang bumaboy sa bansa? Di ikaw. Nagkahirap-hirap nga ang bansang Pilipinas dahil sa kananakaw mo ng kaban ng bayan. Ungas na matanda, leche po Darating din ang karma ninyo. Wait lang. Galit si Librado Ludovico. Naniniwala, kalat ni Bayo ulit naniniwala, mahina talaga si Bleng Blong. Hindi niya namana ang talino, angas, abilidad at bangis ni paring Perdi. Naniniwala ako siya. Ngayon naniniwala na ako na mas tunay na anak ni paring Perdi si Idol Francis Leo kaysa kay Bleng Blong Visit. Daming tanga naniniwala pa ron. Kalat ni ka, Librado Ludovico ulit, Ba't nga hindi pa huli yung gagong yun? Nagkakalat pa rin ngayon. Siya pa rin daw si kapatid niya pa rin daw si Bongbong. Ay, nako. Excellency, pahuli mo na yan. Librado Ludovico ulit, Ikaw na ang bongit. Babuyan na ang laban. Dapat gamitin mo na ang iyong kamay na bakal, lintik. Ang galing mo magka-English. Ka-English, binabalahura ka ng parang walang nangyayari. Kalati ba ulit? Labas. Pag wala pang ginawa dito si Bleng Blong,
baka magising na lang siya isang araw na nasa labas na siya ng Malacanang. Yun nga eh. Librado Ludovico ulit oh. Hoy, tambalos-los, mag-toothbrush ka nga muna, masyadong mabaho ang lumalabas sa iyong bunganga. Ang kapal mo talaga, useless ka naman. As DepEd Secretary. Weh, galit din siya, siya, DepEd Secretary. Librado Ludovico ito. Mystery JC Hope, kung yung bayaw ng in-laws mo ay taga Laguna, 100% relatives ko yan. Ang mga Ludovico ay taga Laguna, Santa Cruz, Laguna. Binyan, Laguna, ako naman by Laguna. Hope we can get in touch. Thank you uli, Miss 3JC Hope. God bless us all. Ha? Happy birthday, my friend, Rachel Ann Isguera. Kagawad po yan ng Caloocan. May you have many more birthdays to come, my friend. Kalat ni Baya ulit to. Bayag, ang tawag sa administrasyon dyan ay puting itlog. Sadya talagang ipinanganak na may puting bayag. Itlog, itong si Blenglong. Weak leader, takot kay paring Diggs, at ano to? Hot-hotero ng pulburon hanggang pa-concert at pa-chopper na lang ang kanyang kayang gawin ni Blenglong. Patay tayo dyan. Ay nako, kalat ni Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox sa inyong may bahay. Good health palagi po. Oo, ikaw din. Raul Villanada ulit to. Hindi dahil presidente si BBM tayo ay pumapanig, kundi ang institusyon ang ating pinapanigan. Ang Office of the President, kaya dapat sila ay umakto na laban kay Digong nyo. Wala. Tapos sabi ni Sara, dito raw siya paila ng kasong murder. Pumisa itong mga Duterte, no? Patawa rin eh, no? Raul Villanada ito. Mga mata pobre kayo sa tao, pero pag sa kagipitan, iistorbuhin ang taong bayan. Totoo. Joe Kiano, welcome to the club. Pakita mo na, may bayag ka. Sabi niya. Johnny Alacadin, shout out. Karoke, duwag si Marcos sa mga Duterte. Bakit pinagmumura na siya? Yung mag-amang Duterte, walang aksyon. Ang mag-amang Duterte, walang siyang aksyon. Hindi ko rin alam eh. Bakit kasi? Kaya nga, sabi ko diba, pwede siyang sa buong mundo, siya lang ang presidenteng ganyan. Inumura ka na eh. Ng ordinaryong tao na wala na. Buti sana kung magaling si Digong nung siya presidente eh. Ngayon, murahin niya si Marcos na, urap ka! Hindi mo ko gayahin. O, gan sana. Wala eh. Wala naman siya ginawa. Sa totoo lang eh. Hindi puro niloko. Jejetski ako. Ubusin ko adik. Anong ubos? Anong naubos? O, yan na. Silas Cañas. Dised. Palagi ko Silas Cañas, mga boss. Tsaka si Motabato. Baka nakaramdam ng hindi maayos to eh. Kaya lumabas na to eh. Parang si rin, yung pumatay kay Kapersi. Nakaramdam siyang ipapakechok siya eh. Kaya, sumuko na siya. Nagturo na, o yun. Malamang yun ha. Dised ha. Sabi niya, kailangan pa bang tanggalin ka dyan ni PBBM? Aba, kung may hiya ka, magkukusa ka na. Kung sa bagay, sayang ang pondo. Totoo yan, Dised. Kapal nga eh. Danilo Santos, shout out. Ewan ko, Boss Rox, kung drama na ito ng Uniteam. Palagi ko, Danilo, hindi na drama to. Hindi na drama to. Pero para kay His Excellency, okay lang yan. Pero antayin natin. Malay mo ha. Si Friend 3J Shop, iba ang nasa isip niya eh. Sana nga tama ka, friend. Yannick Ordovez, shout out. Malala na tama ni Fentanyl sa utak.
ni Maudigs. Chismis, walang ebidensya. Hiwalay daw Mindanao dahil 51 billion. Pulong, ayaw pag-usapan. Uy, Mindanao, grabe ang mismong Davao City. Ang baha hanggang dibdib. Oo. Ha? At nagbabagsakan ng mga tulay. Oo. Panood nyo ba? Grabe. Wala, low pressure area lang yata. Wala pa namang bagyo. Oo. Bernardo Chansing, shout out. Willie Rebilla Meshet. Sa totoo lang, hanggang yabang ka lang. Umabot na sa hangganan ang kayabangan mo. Ito pa, may galit pa rin kay Willie rito sa mga comments kasi. Ikaw naman kasi, boom, charat. Tama na kasi yan. Ikaw naman. Minsan harap ka nga sa salamin. Kaya lang naman lumakas ang loob ng to si boom, charat. Kasi nga si Lito Lapid nandoon. Si Robin Padilla. Si Robin Padilla. Doon niligawan ni Robin Padilla si Mariel Rodriguez sa show ni boom, charat. Siguro baka nagkakausap sila. Mahirap ba maging senador? Sabi naman ni Robin, hindi, okay lang. Pasuklay-suklay lang ako ng bagote ron. Laki ng sweldo ko. Ganun ba? Sige. Basta gayahin mo na si Lito. Tahimik ka lang. Meron na tayong sweldo. Pagka merong malaki-laking pag nagkakabutuhan, hindi kung sino malaki bigay. Pag sinabing taas ang kami, taas na agad. Aray ko. Okay na ako siya. Ano ba? Danilo Santos ulit. Kasi, di pumapalag si BBM sa mga atake ng Duterte. Yun nga eh. Ewan ko ba? AJ Reyes, shout out. May saya din si PBBM. Wala talagang partner in crime talaga. Hawak sa leeg yan, alam na malalim yan. Bahala sila, wala tayong pakialam dyan. Drama, sa drama nila. Pinagsasabihan na ng hindi maganda, tanggapin pa rin niya. Ayawan ko sa'yo, PBBM, patay. Galit si AJ Reyes kay PBBM. AJ Reyes ulit, Ay, iba na pa yun din yun. Danilo Santos, matatawag mo bang presidente si BBM? Ayaw pumalag. Tatawag natin, Danilo. Isa ayaw sa gusto natin His Excellency tawag dyan. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ba't ba kasi si BBM dyan sa Duterte? Lalano kung tatanggalin niya itong si BP Sara, baka mas lalong magwala ng mga Duterte na yan. At syempre, kapit-tuko naman yung si Sara na yan. Kung sakali nga namang masipa itong si BBM, syempre, yung BP ang papalit, di ba? Kaya bakit siya bibitaw dyan? At isa pa, sayang yung budget dyan na may pinakamalaki, wow ha? Money. Tawa-tawa si Elizabeth. Ay, Juan de la Cruz, ikaw lang dapat gumalaw ka na, Juan de la Cruz. Elizabeth Iscari ulit. Sir Rox, malaki pa din kasi ang takot ni BBM dyan sa pamilya Duterte. Di yan kikilos ng harap-harapan. Baka malay natin, may plano na yan sa pailalim. Parehas kayo ng isip ni 3JC Hope kasi Elizabeth Iscari Kasi alam ni BBM na dami panding galamay yan sa gobyernong ito. At baka may mga DDS pa ding umaaligid dyan sa Malacanang. Kasi wala akong maisip na dahilan kung bakit sobrang takot pa din ng BBM na yan sa mga Duterte. Siya ang presidente ngayon, di ba? Yun. Parehas kayo ni 3J Show. Ito. Ariel Mascardo, welcome to the club. Mandadamay pa si tatay. Kayo na lang ang huwag nyo kaming isasali dyan. Moody Muma, shout out. Sir Rox, good evening po. Bakit dakdak ng dakdak pa yan? Wala siyang power. Nagpapanik dahil sa ICC lang ang katapat ng mga duwag. Malakas. Mga duwag. Malakas ang loob ni Digong. Maaring China ang nasa likod ni Digong. Dapat umaksyon na si BBM. Hindi ko gusto ang sinasabi ni BBM na kahit pinabalahura na ayaw pang umaksyon. Ang dami dyan
ipalit kay Sara, bakit papalitan niyan si Sara? Bakit hindi niya papalitan si Sara sa DepEd? O, diba? Love nga niya eh. Ariel Mascardo dito. Weak talaga. Bakit kaya gustong mag-leader? This will affect the government. Sumagot si 3JC Hopo. Dito na siya. Minsan, we have to look at the both side of the coin. Katakataka nga talaga sa atin, bakit nga naman parang ox lang kay BBM. Ang malupit niyan kung ano ang reason behind being mabait pa rin si BBM. Lagi nating iisipin, less is always behind. Lisa is always behind BBM. Ang tanong, ano ang scheme ni Lisa? Oy, galing mo talaga ha, my friend ha. Parang lumibilib na ako sa'yo, Jane L. ka, sa pagbabasa ha. Roelio Asuncion, shout out ha. Karox, huwag kang mainip, darating yan. Isang pitik lang yan, tapos na. Parang dagat na tahimik lang ang daloy pero malalim. Inaaral po yan, sigurado. Sigurado po yun. Wait lang tayo. Good evening. God bless us all. Oh, para ka rin si Jane, ha? Sumagot si Evelyn Reyes, oh. Yes, yan din ang nasa mind ko. Oh, sana tama tayo, ha? Sana tama kayo pala. Libra Girl, shout out. Ewan ko dyan kay BBM. Karox, pinariringgan na siya ni Sara. Ginagamit pa ang bata para paringgan siya ng pulburon. Di pa ba sapat yun? Kulang yun. Wala kay ano yun? Wala kay excellence yun. Oh. Elizabeth Iscarelo to. Ito naman si Sara, nagdrama na naman at kunwari nagpapasalamat siya kay BBM. Halata namang gusto niyang mawala na yan sa poder para siya na ang pumalit dito. Kunwari paawa ipik at nagsalita na siya tungkol sa kasama daw siya sa kakasuhan ng ICC nung mayor pa daw siya. Siyempre, aaminin ba yan? Oo, di ba? At dito daw sa Pinas siya kasuhan. Wow ha? Siyempre gusto niya dito kasi hawak nila ang mga judge dito. At baka nga Korte Suprema, at baka nga pati Korte Suprema. At bakit marunong ka pa sa International Criminal Court? Sige nga, sabihin mo doon. Oh, di ba? Oh, galing talaga to si Elizabeth eh. Emily Galano, welcome to the club. Team replay sir, watching from La Union. Sabi niya. Oh. Sumagot si Kalat niya. Regards to the beautiful people of La Union. The best, mabuhay kayo. Oh. Pa ako nagkakapunta dyan kasi dito lang ako sa Isabela. Julito Robilo, shout out. Brother Rox, good PM. Kung hinahamon ni Duterte si BBM, sabay sila ng pa-drug test, sana ituloy nila para parehas silang positive sa drugs, ha? Dapat sama na rin yung mga anak-anak, nila BBM, tsaka anak-anak ni Duterte. Lahat para magandang tingnan, di ba? Sa Luneta. Luis De Leon, shout out. PBBM ay tamad. Sabi niya, tamad daw si PBBM. Sumagot si Carl Sklen. Pinakatangang comment na basa ko. Bugok. Oy. Sinagot ka tuloy ni Carl Sklen. Sumagot din si Isabel Lagundam. Welcome to the club. Yung sinasabi mo tamad, nasa ikaw yun. Yung sinasabi mo tamad, na ikaw yun. Hanggat wala kang research sa accomplishment, BBM, huwag kang magsalita. Baka ikaw ang tanga. Naniniwala ka na paninira kay BBM. Besides, 2 years pa lang siya. Kaya, huwag mo siyang husgahan agad. Oo, may taga-tanggol si BBM.
Ano to? Gilbert Lil. Welcome to the club. Ang tatay niya, balikan mo, yun ang statement. Oh. Gilbert ulit, oh. Wala sa kalingkingan ng junior, pero okay na rin. Malayo siya dun, ah. Bartap Natcher yun, eh. Ah. Kung napaandar nga lang ng tatay niya na mahusay yung ano, di baka rin ganda. Julieta Umana, welcome to the club. Duterte, nawa ka ng Ma'am Baboys. Maintindihan? Silva, shout out. May gusto si BBM kay Sara. BFF niya yan. Oh. Mylene De Pedro, shout out. Sorry bro, huwag kang magagalit. Ang pangit ng topic mo tungkol kay Willie. Ano ba yan? Sana yung maayos ang itapik mo. Tapik mo siya, binoto mo, tiis ka, damay kami. O kasi Mylene. Rose Marie Digay, never to Willie. Oh. Sumagot si 3J Siopo kay Rose Marie. Oh. Konting kending lang yan. Tawanan ng mga tao. Isang jacket lang katapat ng pwesto ni Willie Boy sa Senado. Pag nabigyan ng jacket ng botante, iboboto na yan. Tsak yan. Rosemary Digay ulit, oh. Si Digong, may butas na utak. Rosemary ulit, oh. No way, Digong, ikaw ang bumaboy sa bansa. Oh. Ito naman. Divine Wilson, my friend, shout out, ah. Weak talaga si PBBM. Kahit kapatid niya, hindi marendahan. Kaya ginagago na lang siya ng mga Duterte. Duda ako kung ipapahuli ni PBBM ang mga Duterte. Hindi nga niya masipa si Sara sa DepEd. Ayun, problema doon. PJC Hope, ha? Armando Cabrera, shout out. Good day, karaoke. Gurang na si Duterte. Malapit na siyang lubugan ng araw. Kaya dapat, no? Enjoy na lang siya sa beer with crispy pata para nakangiti sa bago siya humiga sa tabla ng may bulak sa ilong. User, shout out, ah. Good morning, karaoke. Sa palagi ko po, kaya hindi masibak-sibak ni Da Junior si Sara ay matalik, maraming sikretong alam si Sara sa pwedeng gamitin laban sa kanya. Ang dapat gawin ni Da Junior ay pakawalan niya na si Gadon laban sa mga Duterte na parehong mga imburnal ang mga bunganga. Karaoke, ang malungkot lang ay ang mga pangkaraniwang tao ang nagsasakripisyo sa awayan ng mga ungas. Sino pong matinong foreign investor ang mamumuhunan sa Pilipinas kung ang mga leader ay kulang na lang magpatayan? Totoo yan. Galing mo, user. Sino ang gagong investor, di ba? Eh, kitang-kita naman na nangyayari sa buong mundo, di ba? Oh. Alberto Olaer, shout out. Karaoke, hinahamon ni Digong si Duterte si PBBM na mag-blood test sa Luneta. Meron kayang pulang dugo si Digong Duterte pagkatapos bigyan sila ng tig-isang 38 caliber revolver kay Digong, paputok pero walang bala. Karaoke, pwede. Alejandro Bidad, shout out. Rox, pinakamahabang pasensya sa mga baliw katulad Digmaw, Palito, Butanding, Pacquiao. Lahat sila parang basang sisiw pag nasa heaven ang puon nila. Ito. Ladies Anita, good evening po. Si Roque, talagang masaya ang tumutok sa programa mo. Una, sa issue ang tinatalakay mo po. Pangalawa, mga viewers comment nila, talagang mga magagandang komento. So, masakit ang tiyang ko po. Great program. Keep it up po.
Sumagot si Arnulfo si Diego. Sang-ayon po ako dyan. Shout out, Arnulfo. Ladies Anita. Sabi niya, naku po, ganyan lang yan si BBM, nasa bibig ang kabig. Sa likuran ay may ibang gumagalaw dyan. Ipinauubaya niya yan sa ICC. Ipapaubaya niya sa ICC. Doon na si Duterte shit magpuputak. Doon siya para maunawaan niya ang pinagbabalahuran niya sa ating rule of law. Gaga ka, butangera, Sara, lahat ng taong bayan ay may respeto sa presidente. Yang ama mo po at mga buong pamilya mo ang hindi rumirespeto. Tarantado, galit. Paganahin mo yung utak mo. Wag mo ipairal yung kabobohan mo at laking katangahan, buwisit. Mainit ng ulo nito. Tuloy nyo ang kagatan nyo, Duterte shit versus Marcoses. Matira matibay. Bahala kayo sa buhay nyo, mga pesti kayo. Galit si Ladies Anita. Ladies Anita na naman, BBM, ganyan lang. Bahala si pinsan niya na si Romualdez. Huwag nating patulan ang wala sa tamang pag-iisip ng mga Duterte shit na mga yan. Ipaubaya na sila sa ICC. Yan ang the best solution. Tawanan natin sila maggagatan si Roque. Walang pwedeng pumigil sa ICC kahit walang kooperasyon ang gobyerno ng Pilipinas sa daming ng testigo. Ladies Anita ulit. No for Willie Rebillame. Gagawin nila na comedian, studio, ang Senado. Stop it. Sano bagan? Ay, sumagot si 3J Siopo. Kulang pa raw ang comedian. Di daw sapat si Robin Hood. Need pa nga ng isa. Baka, maisipan din tumakbo ni Empoy. Si Empoy. Si Wally Bayola. Baka, ganda, di ba? Ladies Anita ulit. Si Roque, maraming salamat sa gabing ito. Sobrang dami ng tawa ko. At enjoy ako too much. Good night po. Special as loving wife po ng mga anak po ninyo. Lalo sa kapwa ko na viewers. Patulog po tayo na mahimbing. Ang hindi natin mapanaginipan. Si Duterte shit. LOL. Ladies Anita ulit. Si Willie Rebillame, walang alam gumawa ng batas. Numero 1 siyang bumutas ng babae. Para sa akin. May alam ko kay Willie Rebillame, Ladies Anita. Marami bang nabutas yan, yung Ladies Anita? Arnulfo si Diego. Daming asawa nga niya si Willie Rebillame, no? Tapos tatakbo kasi na doon. Di mo alam kung sino. Anong daming babae ito eh. Oo. Sa bagay, same feather flocks together. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Diba? Diba? Arnold pa si Diego, sabi niya. Di kaya nakakaramdam ng hiya si kay BBM? Kung sa bagay, sayang yung pondo. Di po ba, Sir Rox? Sayang yung pondo. Natanggalan na nga siya ng milyon-milyon, sabi nga ni Ronald Llamas, tapos bibitawan niya yung DepEd, pinakamalaking pondo. Hindi pwede yun. Alejandro Vidal, sabi niya, Sir Rox, kung ako presidente, pag nanalo si Kending, close ang Senate, mga baliw ang bumoboto, mag-isip tayo, mga kapatid, God bless. 24 senador. Anak ng kamote. Ewan. Halos naku. Ladies Anita ulit. Matagal nang nabalitaan ko po si Butangerang Sara at si Sili Labuyo Robin Padilla ay may alam na natin this. Hindi marites ito. Kaya kung ipagtanggol yung biyanan niya na hilaw, kung ipagtanggol niya ay ganun-ganun na lang po. Ladies Anita ulit, ang daming tawa ko po sa Boom Tarat Tarat. Galing talaga nilang magkomento. Erwin
Cantonhos. Welcome to the club. Hindi nyo kalayanin si PBBM. Ilang taon nyo nang niyurakan pamilya nila. Hinatap kayo lahat. Asan kayo now? Mga dilaw pink. Ito, kahit noon, idolo nyo, puro kurap din. Natupad lang ni Duterte na kasi. Buray ko itong tanga. Kaya pala, hirap pasahin ng boss. Pangalan to, tanga. Federico Mandak, shout out Sir Rox, hindi yun pinakamahabang pasensya. Tawag doon, pinakatangang presidente. Epekto na nga siguro, kakakain ng pulburon. Kagaya ng kapatid niya. Minumura na siya. Nakikitawa pa sa anak ng nagmumura. Gaano nakatanga mga anak ni Makoy. Ay, nako, saan pupulutin ng Pilipinas na yan? Yung First Lady naman, tanga na rin yata. Diyos ko po, huwag niyo kaming pababayaan. Dagdag pa po. Lord, pakisapok mo si Willie. Pakisapok mo si Willie Revillame para magising at wag nang tumakbong senador. Ang dami-dami na nila sa Senado. Walang pakinabang, comedy bar na ang Senado natin. Ay, naku, Federico Mandak ka. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, Karoke. Yan ang sinasabi ko. Hindi makontra-kontra o kakabanin ni BBM itong si Duterte dahil may utang na loob siya sa mga ito. Hindi niya malalagay sa pwesto kung hindi dahil kay Digong. Kaya kahit na anong banat sa kanya ay hindi niya pinapansin. Nakakalungkot lang dahil may presidente tayong walang pangil at kontrolado pa rin ng mga Duterte. Yun ang mabigat. Johnny Bigod. Parang ganun din ang tingin ko. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan sa Italy. Impong Basyang Team Teadeli, muli pong bumabati ng magandang buhay sa lahat po ng aking mga Karoke Warriors the Great. No? Sarap ng tawang po sa topic mo kahapon, Sir Rox. Talagang nakakalimot ka na sa sarili mo. Sa sobrang tuwa at galak sa pagpapasaya sa'yo ng buong Rocky Warriors team. Ano, Sir Rox? Sabi ko naman sa'yo, Sir Rox, maiiba ang mundo mo kasi all-star cast kami dito sa Barangay Roque Avenue mo. Dito mo, di mi mahinahon, may manay, may malupit, at meron ding sobrang lupit. Saan ka pa, Sir Rox? Dito lang yan nagaganap sa Only Channel. Di na need mag-apply ng prangkisa. Puro po kami mga palaban. Wala po kaming inuurungan. Binabanatan ang gustong banatan. No hold bars po dito. Boom, tarat-tarat lang. Nahulog na si Sir Rox Silya sa katatawa. Grabe ang dulot. Grabe ang dulot ng sayo, Sir Rox. Si Sister Grace ay muling nakaligtas. Nawala sa yung diwa ang galit at konsumisyon pansamantala. Stress reliever mo talaga, mga Rocky Warriors. Di ka lang sumaya, may ubo at hingal na. Nagkakabag ka pa. O diba, Sir Rox? Talagang ang saya-saya. Hindi nga ako kagabi, friend Sherving eh. Hindi ako makatulog dahil may aftershock pa nga ako ng tawa. Diba? Ito. Arena Binido Aberion. Welcome to the club. Palagay ko takot si BBM sa mga Duterte dahil palagay ko may hawak palang pangbara sila. Yung pandadaya sa Smart Magic, ayun,
Kit Toto Kausing, TN Trayo. Pwede, pero mahirap patunayan yan. Family Tubes Group, shout out, my friend. Sabi niya, ganyan lang sinasabi, pero nasa kay Sara na sana ang desisyon for delikadesa. Ayun nga eh. Delikadesa baka mo. Baka ang meron kay Sara delikabasa. Dirikalabasa. Family Tubes ulit. No for Willie. Bakit bakit dahil milyonaryo pwede nang kumandidato? Di FLM nga ayaw tumakbo. Tawa-tawa. Alam din niyo to sa FLM eh. Irene Cortel, shout out Tay, hindi mahaba ang pasensya, kundi duwag at bobo. Bakit ngayon tahimik ang panganay na anak ni BBM? Naduwag din ba? Pero, maniwala ka na baka tama si Jane, si 3J Sopa. Pagka ang ilog tahimik, malalim yan. Normando Reyes, shout out. Sabi ni Digong, bakit daw binabuy ng Marcos administration ng bayan? Sagot ko dyan, Ganem, wedi nga. Ikaw nga pinakain mo na sa Dragon ang West Philippine Sea. Kaya tuwang-tuwa na si Xi Jinping sa'yo. Oo. Lahat na sinasabi ito si Digong, tama si Kapersi, baliktadin mo. Normando Reyes ito. Para panalilihin ni BBM, si Indaya Sara sa kabinete niya is a wise move. Para panatilihin ni BBM si Inday Sara sa cabinet niya is a wise move. Sabi kasi, put your friends close to you and your enemy closer para alam mo kung paano mo siya sasakalin. Okay ka rin Normando Reyes ulit. Hindi kaya kakatangahan na lang ang pinaiiral ni BBM para patuloy na akapin sa administrasyon niya si Indaya Sara? Kasi kung di man alam ni Sara yung sasabihin ng tatay at utol niya, bueno, sinabi niya to correct them. Wala, di ba? O, di ba? Normando Reyes ulit. Tang na naman talaga bang pang bumtarat-tarat na lang ang Senado. Tang na naman talaga. Pang bumtarat-tarat na lang ang Senado. Parang gano'n na nga, Normando. Chris Buena Obra, welcome to the club. No? Anong batas ang gagawin ni Willie Revillame sa bansa ang mamimigay ng libreng jacket? Tawa-tawa. Yan si Digong ang bangag sa fentanyl. Wala nang kredibilidad yan, Digong na yan. Palaging siga ang dating. Totoo. Kaso nga ngayon wala na sa pwesto, siga ka pa rin. Prince Shervin ulit. Serox, sa pananahimik po ni Kuting, sa kabi-kabilang pambabatikos, pambabalahura sa kanyang dignidad at pagkatao, wala pong nakakaalam ng tunay na dahilan. Pero isa lang po ang naiisip ko, Serox. Meron siyang mas matinding lihim na kagimbal-gimbal at merong alam si Ingkong. Kaya ganyan po kalakas loob niyan na siya tirahin mula ulo hanggang paa. Meron pa siyang alam na mas matinding pasabog at alas niya para kay Kuting na alam ni Ingkong durian. Kaya tinitiis niya na lang. Kaya tinitiis na lang po lahat at nilulunok pati pagmumura po sa kanya. Kasi siya po ang may power. Siya ang nakaupo. Wala pong dahilan para di niya ipagtanggol ang sarili o umalma sa lahat po ng kahit aso di kayang lunukin ang pagmumura sa kanya at pag-aakusa. Dapat ipaglaban lahat sa batas ang mga malulupit na akusasyon kung talagang siya po para sa bayan, pati po lahat ng mga iniiwang katakot-takot na anomalya bago siya bumaba ng pwesto. Dapat niya pong habulin yan. Ano po ang dahilan bakit lahat po ng ibinaabato at inaakusa sa kanya? Sinasalag niya lang po lahat ng dinadaan lang niya sa ngiwi ngiti.
Ngiti pala si Rox. Di ko po maintindihan talaga. Tunay ba talagang siyang dakila at mapagtiis? O urong lang po sadya ang lubot na alagang itlog na naging bugok na? Alin po ba talaga? Alin po ba talaga sa dalawa, si Rox? Dakilang tanga o urong ang beklog? Pwede siya talaga, si Rox, sa Guinness Book of World Record. Pinakadukdukin at pinakamatiisin na pangulo ng bansa sa kasaysayan. O, di ba sabi ko na nga sa Tia Deli? Pwede siya ilagay sa Guinness Book of World Record. Ito. Rigodor Ranay, welcome to the club. Si user, Aroke, di po ba pag ang isang kumpanya ay nalulugi na, ang posibleng gawin ng may-ari na ay palitan ang mga tauhan o isarado na lang ang kumpanya? Ang Malacanang Senado at Kongreso, kailan kaya ipapasara? Luging-lugi na ang kumpanyang Pilipinas? Totoo, user, laki na ng lugi. Utang pa ng utang, okay na dyan pa. 14 trillion ang utang pala. Al-Olalia, shout out. Rebellion at inciting to sedition ng pwedeng ikaso sa patandang halimaw. Pero mas magwawala yan ngayong lumabas si Las Cañas at nagsiwalat na si Fiona Sara without H pala ang utak ng tukhang at iimbestigahan daw sa kamara. Mukhang weak lang si BBM pero tumitira siya ng pailalim. Imposibleng wala siyang alam sa kilos ng pinsan niya at tulad ng comment ko last time. Takot si BBM na ibulgar ni Duterte ang kanyang mga eleksyon na siya ang piyasimuno. Pag wala nang masulingan at gipit na paggaling kasi mismo sa bibig ng matandang halimaw ang kumpisal, posible nang mag-aklas ang tao. Damay-damay na sila. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors, God bless. Yun ang mabigat. Aba, ako pabiro ko doon. Pagkatapos po nitong collab natin, maganda ho yung DN nito, maganda ho. Tungkol ho kay Digong. Sigurado masaya. Al-Olalia ulit. For entertainment purposes, pwede si Wiwi. Pero sa paggawa ng batas, kapal niya. Totoo. Kapal talaga mukha nito si Dibilyan Cleope Lucas, welcome to the club. Noon, gusto ko si Digong. Pero ngayon, galit na galit ako sa kanya. Sa ginagawa niya kay BBM. Dapat nung ka pa nagalit. Cleope. Nung pa sinasabi ni BBM na, di ba, nagkukuking yan. Hindi, tumatakbo pa lang yan, dati sinisira na yan. Nestor Santiago, welcome to the club. Nasisiraan na yata ng ulo si Digong, sabi niya. Nung yata, ako para sa akin, matagal na may diferensya yan. Parang si Kibulog din yan. Diba? User, sabi niya, dapat may educational requirement ang papasok sa senador kahit man lang civil service si Lydia Bol. Alam mo, user, siguro kung yan si Kimo, si Willie, yung mga yan, pakunin mo civil service yan, babaksak yan. Yung professional, babaksak yan. Sigurado. Wala lang dayan, Raven, shout out. Dapat ikaw humihiwalay dyan dahil isa ka bumaboy sa Pilipinas. Punta ka China. Julius Alimbuyaw, welcome to the club. Willie Revillame, pwede ka naman tumakbo bilang senador. Advice ko lang sa'yo. Kunin mo si Manny Pacquiao bilang political advisor mo. Tapos, habang tinuturuan ka ni Pacquiao, magpulutan kayo ng dinakdakan. Kasi, buti yon dinakdakan may utak.
Ano kaya pag nagdebate ang mga yan? Si Willie, si Manny Pacquiao, si Mato, si Rito Lapid, si Kimo, diba? Si Bong Revilla, nakaputo. So, ano kaya mangyayari? Ano magtasyerado to? Diba? Elena Lebron, shout out. Good day, sir. Bakit ba ang pinabayaan na lang ng ating presidente ang mga sinasabi ni Digong sa kanya? Ano bang ginagawa sa mga abogado? Ano bang ginagawa ng mga abogado ni Marcos? Dapat nang kumilos ang presidente. Ang dami ng binabanta ni Digong sa kanya. Gamitin mo na po ang iyong mga karapatan. Ayun. Parang si ano to si Attorney Claire. O isang oras na tayo. User ulit Sa mga tabogong bumoto sa Unitae, sana kumakain pa kayo ng 3 beses isang araw habang nag-aaway ang mga puon ninyo. Ayaw nyo sa matinong leader. Malinis at track record. Nadamay pa kayo. Nandamay pa kayo. Totoo, user. Sumagot si Isabela Gidam. Sigurado kang malinis yung sinasabi mong politikong taga-Bico. Utrigis ka. Basher ka pala. Ang pangalan to? Hoy, Isabela Gidam bawal ang tanga rito, no? Ilinol Lebron ulit Ano, magsisenador si Willie? Ay, por Diyos, por Santo, Willie, huwag kang sumali sa gulo-gulo na po ang inyong buhay. Pabayaan mo sila, huwag ka nang magpadala sa ulol na demonyong Digong. Manahimik ka, ang yaman mo na. Buwisit yung demonyong bakulang na Digong. Galit si Elena kay Digong. Kasi ito nag-reply. Elena Lebron ulit Mula nang magpapasok sa Maynila yung pesting demonyong Digong na yan, magpasikat ang mga kapal na mukhang Duterte. Elena Lebron ulit Wala siyang ginawa. Mga reaksyon, alam ni Bongbong ang ugali ni Gong, kaya pinabayaan na lang niya kasi kung mag-react siya, marami pa tayong walang pinag-aralan kahit mag-wait to see na lang tayo. Hindi natin alam ang plano ni Bongbong. Oo, pwede. Ito. Cassandra Daisy Isang oras na tayo. Yes, salamat Kawaryo sa nag-comment kay Senador Boom Tarat-Tarat. Diyos ko, payag na akong i-dissolve. Payag na akong i-dissolve ang Senado. Ang nananalo ay mga masteral sa Tik-Tik, Playboy, Magazine, samantalang ang mga abogado na nagmaster ng batas at debate laging talo. Yun ang problema, Cassandra Daisy. Alam mo, Cassandra Daisy, alam mo, baka wala nang tumakbo na matitino yung mga abogado, kagaya nila Luke Espiritu, ang tatalino niyan. O, diba? Ang nananalo, mga bugok O, diba? O, paano? Yung mga namimigay, yung mga matulungin, yun ang ibinoboto O, diba? Maski na, tayo sabi ni Willie, hindi raw siya mag-English. Pero, wala raw siyang masyadong alam sa batas. Pero, handa raw siyang tumulong. Yun ang kwalifikasyon. Yun ang sasabihin mo. Tatakbo senador dahil handa ka tumulong. Katanga naman ang niniwala sa inyo. Cassandra Daisy ulit Hanggang kailan ang plastika ng mga Marcos at Duterte? Not for long, Mr. Rocks at Warriors. Smooth operation. Smooth operator.
ang mga Marcos pero malalim. Happy na sila sa kanilang Maharlika fans. Ang pagtanggal ng confidential fund at SMNI ay sign na lumalaban ang PBBM kay Digongyo. Marcos still has the time sa gobyerno kaya ayaw niya munang madistract kay Duterte. Busy pa sila sa Maharlika, lotto winners at pagbawi sa mga tagong yaman nila. Pwede, galing din ng ano mo, Cassandra Daisy ah. Ricardo Diskaya Jr. New subscriber, sabi niya. Salamat Ricardo. 3J Siopo. Hello Sir Rox, may kasabihan nga po tayo, di ba? Keep your friends close and your enemies closer. So, ang take ko lang dyan kay BBM, bakit di niya sinibak si BP Sara? Siyempre, kunwari, ox lang sila. Na si BBM ay mabait pa rin sa kanya. Pero di mo alam kung bakit di siya tinanggal sa pwesto bilang sekretary ng DepEd. Mas dapat ngang kabahan sila Duterte. Bakit? Sa kabila lahat ng parang ox lang kay BBM. Saywar ang gusto nila. Di saywar ang ibigay ni BBM. Binabalahura siya ng todo. Pero tayo nagtataka bakit ang bait pa rin ni BBM. Yan ang dapat nilang ikakaba. Galing mo talagang magpalakas ng loob ha. 3JCO pa. Sumagot si Kalahat niyo. Wag ka namang ganyan. Wag mong ilapit ang kalaban mo sa'yo. Ikaw rin baka mayari ka. Oo. Sino ito? Angelito Cataluna. Welcome to the club. Sabi to, correct ka sir. Hindi natin alam ang plano ni PBBM. Alam niya na ang gagawin dahil experience niya na kaibigan nila ang bumabaliktad during EDSA. Oo, pwede, Angelito. Ha? 3J Show ulit to. Xerox. Ha? Kaya di ba binibigay ni BBM si Diggs kasi kinukumpleto pa ng ICC ang kanilang report. Kailangang official ang mga papeles bago i-serve kila Diggs and company. Siyempre, katatapos lang ng investigasyon ng ICC, sabi ni Trillanes. Bumalik na sa kanilang hometown ang mga official para pag-aralan ang report. Pag-approve and final na investigation then, the warrant can be served na. Kaya nga nagkakagulo na sila Duterte, Pulong, Baste kasi naisahan sila ni BBM, nakapasok, nakapag-imbestiga at nakasibat na ng Pinas ang ICC na di nila nalalaman. Kaya kita mo naman ang galit nila Pulong, di ba? Oo nga, no, ha? Ano to? Romulo Francisco, welcome to the club. Matawa siya. Wawawin sa Senado, kaloka. Elena Libron ulit to. Willie, nanay, payo ko sa'yo. Willie, nanay, payo ko sa'yo. Yang Digong na yan, ginagawa lang kayong clown ni Digong. Mahilig yan sa mga laro-laro, batang isip na yan, damuhong Digong. How ka magpadala, kaya huwag kang magpadala at padalos-dalos, dagdag ka lang sa gulo from Long Beach, California. Ha? Alam niyo na si Digong, mahilig ito talaga sa mga mangmang. Oo. Pinapanalo niya dahil kaya meron na siyang Kimo. O, kita mo si Kimo, talagang walang kwenta sa kanya Pilipinas. Pag hinuli ka si Digong at si Bato, siya ay sasama sa dahig at siya ay sasamahan niya hanggang kulungan. Iiwan niya na yung pagiging number 2 senator niya, pati yung asawa niya at pamilya niya, iiwan niya na lahat yan. Hindi niya papabayaan si Digong at siya ay magsisilbi kay Digong.
Ganyan ang mga gusto ni Digong ng mga tao, ha? Yung talagang hahalikan yung kanyang talampakan, gano'n. Reynaldo Gonzales ulit. Teka, si Rox. Mukhang meron pang may mas mahabang pasensya pa kesa kay PBBM. Paano naman si Dutz? Meron din mahabang pasensya. Dutz, kung papansinin mo tuwing magsasalita, laging asa ka ng pisngi, nakalagay kanang kamay. Gusto nang sampalin sarili ng kaliwang kamay. Sa kaliwang pisngi, nagtitimpi lang dahil alam niya mahalata na siya ibaliw pag sinampal parehas ng pisngi ang sarili. Tingnan mo nung nakita ng mga dancer Willie, sagad ngiti. Pangsampal na yung kaso, nakahiya na lang dahil asa public. Ganyan pala epekto pag iinom ng pentaning, nakakapraning. June Gonzalo, shout out. Welcome to the club, June Gonzalo. Ikaw lang ang bumaboy sa bansa namin. Kawawa talaga, mahirap sa'yo. Puro mura. Inabot sa'yo. Yun, totoo. Marilo Pabianak, shout out Hello po tay sa mga karaoke warriors. Mga ka-warriors na genius. Tay, namanhid na po yata ang pakiramdam ni PBBM kasi nandudumilat na ang mga brutal na pasabog, pero yes pa din siya sa dami na nga ng naparesign. Still Sara will remain as his cabinet member. Bakit niya been talking many years about constitution? Di po ba 1.5 pa lang siyang nakaupo? As always po, we keep on praying for the good direction of our countries. Despite all pasabog, ng dalawang kampo. Totoo yan, na. Eto. Idel La Paz. Welcome to the club. Magising na yung mga botante. Sa inyo yan. Kung ayaw nyo mga walang alam sa batas, huwag iboto, huwag ibenta ang boto. Sabi niya. Ito. Azucena Ambita, shout out. Sabi niya. Huwag nyo nang husgahan ang kabaitan ng Pangulong BBM. Hindi lahat ng pwedeng ipubliko ang mga balak niya. Di ba ang kasabihan, mabuti pa ang madaldal na tao kaysa doon sa tahimik? Dahil di mo alam kung ano ang iniisip. Kaya mag-antay na lang tayo. Nakita nyo ang First Lady? Pinakita niya, galit siya kay Vice Sara. So just wait na lang tayo. Thank you, Sir Rox. God bless to you and your family from Australia. Pwede ka. Para ka rin si Jane Labay na. Norman Istayan, shout out. Gagawing NBA ang Senado na noontime show. Mga bubutante, gising naman kayo. Huwag nating iboto tong mga artista na palaos. Eto. Ernie Abril, welcome to the club. Ikaw, Digong, ang nambaboy sa gobyerno o bansa natin mula nang naging presidente. Nimpa Bautista Josie. Welcome to the club. For delikadesa, BP, kung ako, may hiya at bababa ako. Simpleng comment ni Nimpa. Elenita Santos, shout out. May sayad na yan, matandang yan. Eto. Eduardo Banatao. Welcome to the club. Ang masasabi ko kay Willie, wag na niyang subukan ang bagay na hindi niya kaya.
Kulang ang kaalaman niya. Sayang naman ang slot para sa magagaling na at malinis naman ng mga hangaring mga paglingkod sa bayan. Diyos ko. Eduardo. Gusto nga niya maging sinatong eh. User ulit oh. Naku Willie. Naku si Willie, lalong mawawala ng dignidad ang Senado. Totoo. Pero mananalo yan eh. Ang daming tanga eh. Arvin Aguila. Welcome to the club. May adik bang pasensyoso? Eto. Hermi Basinggil. Welcome to the club. Nasa kay BP na yan. Kung may delikadesa siya na ang kusang mag-resign as DepEd Secretary. Hindi niya nga alam yata spelling ng delikadesa. Hermi. Ano to? BBB Chan. Welcome to the club. Ayaw na ba sa TV kay Willie sa Senado pa Ayaw na nga ng TV kay Willie sa Senado pa kaya. Maliwa. Ako. Amira, welcome to the club. No for Willie, please lang. Pangulo. Panggulo lang sila. Totoo. Pelabot, shout out ha. Napin, isang oras may kita. Kasi lubog na siya. Walang network na kumukuha sa kanya. Kaya magsisenador na lang siya. Kasi mas maraming pera sa Senado. Kita niyo si Robin, lubog na sa showbiz, kaya nagsenador, tuloy ang kita, mas malaki pa, kaliwat kanan pera, na makukurakot. Ay nako. Amira ulit oh. Ibalik ko sa kanya, sa lahat ng mga Pilipino itong digong putong ina rin niya. Patay, galit si Amira. Matake nyo ba nung sinabi niya nung Pangulo siya, sabi niya, putang ina niyang mga Pilipino. O, diba? Sinabi nga niya yun, diba, Amira? Welcome to the club, Amira. Jamie Ilagan, welcome to the club. Ulyali na si Tanda, sabi niya. Ano to? Bam Chan, sabi niya, alam nyo, ang may kasalanan dyan, yung bumoboto, tangang walang isip, totoo yan. Mirna Cañete, shout out. Welcome to the club, Mirna. No another Robin, tapos sasabihin ng ang amo nila si Bangag Duterte. Totoo. Berhinya Salameda, welcome to the club. Hindi ko iboboto si Willie. Berhinya Salameda ulit. Digong, parang wala sa sarili. Nenita Umali, welcome to the club. May pera kasi sa Senado, kaya gustong magsenador si Willie. June Hot, shout out. Punta ka na lang Digong sa China para manahimik ang Pilipinas at magsama kayo ni Kibuloy. Julieta B. Perolino. Julieta B. Perolino. Welcome to the club. Si PBBM ang may pinakamahabang pasensya kasi may pinag-aralan siya. Alam niya kung saan lulugar. Hindi siya nagmumura kasi hindi siya sira ulo. User ulit to. Ikaw Duterte ang bumaboy, abnoy. Chedita Guzman, welcome to the club. Big no to Willie Rebillame. Christian Chengnak, shout out. Hindi po yan napakahabang pasensya. Di lang makapalag si cocaine, ecstasy extra no Marcos kay Dugong. Kasi nga po, may hawak pang alas si Dugong against kay Bongbong. Have a wonderful PM po, Tatay Roque. At salamat sa lahat ng mga nasa panig ng katotohanan.
Nelisa Tagle, welcome to the club. Tama na si Robin Asyunga, sabi niya. Christian Cheng ulit, oh. Di rin po pati makapalagsik ko kay STX na si Marcos kay Pentadogong sa mga nginata against sa kanya kasi alam niyang may tama naman talaga si Pentadogong. Eh di nga po baga nung tinanong si Marcos sa media about mga patutsada sa kanya ni Dugong, tagal na di sasagot si Marcos. Namutla pa nga eh, parang paiyak na. Pero siguro biglang pumasok sa isipan niya ang advice sa kanya ni Lisa Smugs, kaya sabay bawi naman at kinounter na ang inata ni Pentadugong. Oh. Glenn Liso Vlog, shout out. Hindi pa yata, sabi niya. Christian Cheng ulit, oh. At dito na po kay Bobong M pa rin at sa partner in crime niyang si Lechon Manok Atsara. Sabi ko nga po sa mga other comments ko, eh di man yan mag-resign as DepEd Secretary as SD card Vice Pick President. Kaya naman ang dalawang yan ang magpaplastikan all the time, eh, sabi niya. Christian Cheng ulit, Tyrox, isingin ko lang po, bagay sa inyo yung kulay ng t-shirt nyo. Kulay din po yan ni Madam Atty. Leni Robredo. At tama po mga punto de vista ni Sir Llamas about kay Atsara Carpio. Eh, nandyan na siya eh. Pakakawalan niya pa ba yan? Tapyas na nga ang mukha niya. Kompi niya. Mawawala pa sa kanya ang pagiging DepEd Secretary. Paalam na po muna. Sa ngayon, thank you po. More power po sa inyong vlog po. Salamat, Christian Cheng naka. Christian Cheng ulit, oh. Tyrox, isingit ko lang po. Ay, nabasa ko na yun. Ano to? Cheat Oxys. Di Villame, isa na namang clown sa Senado, sabi. User ulit, oh. Willie Revillame, naku po, Diyos ko, walang kasundo yan sa mundo. Tingnan mo, wala nang kumukuhang network sa pangit ng ugali, pati mga co-host niya, takbuhan. Oh. Tsaka, mahilig din yan sa chipay, ha. O, hanggang dito na lang po, ang dami pa. Pagod na ako, mga boss. Hanggang bukas po, mga boss. Baka itutuloy ko na lang yung pagbasa doon sa mga ibang comments, no? At ako'y ginutom sa dami ng comments, no, mga boss. Ay, ito yung pangako ko sa inyo, ha, oh. Ayan po yung pangako ko sa inyo. Kilala niyo yan? Yan po siya, ha. Ang sabi po rito, May Sayad. Agad-agad ay gustong ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visaya sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang tungkod. Para si Moises, eh, oh. Oh, ayan siya, oh. Oh. Oh, ayan siya, oh. May Sayad. Okay na, oh. Galing nang gumawa nito, oh. Ah. Traitor. China Puppet. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Traitor, China Puppet. Oh. Agad-agad ay gustong ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang tungkod. Oh. May Sayad. Oh, ayan. Ayan si May Sayad. Oh. Ay. God bless po, mga boss. Dasal. Oh. Yan lang po ang panlaban natin sa mga nangyayaring karumal-dumal na awayan itong ating mga politiko, no? Willie, ha? Huwag kang maniwala kay Digong Willie. Talino mo tao, nagpapaloko ka dyan, ah. Oo. Si Willie, ano to eh? Dinala nito si Villar dati sa pagka-presidente, talo eh. May naipanalo na bang kandidato? Ha?
Sige po, hanggang bukas po. Oh, God bless, mga boss.